Nagbabalik ang PTV Balita Ngayon. Tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez na patuloy ang ibibigay na suporta ng Kamara sa Armed Forces of the Philippines para mapalakas pa ang kanilang pagbabantay sa ating mga teritoryo, gayon din sa pambansang interes. Kasunod ito ng panibagong insidente ng harassment ng China laban sa barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal habang nagsasagawa ng resupply mission kahapon. Sa ilalim ng proposed 2024 national budget, binigyan ng Kongreso ng sapat na pondo ang defense sector. Nilinaw naman ni Romualdez na ang pagpapalakas ng puwersa ng AFP ay hindi naman paghahanda para sa gyera, kundi para sa pagpapanatili ng kapayapaan sa bansa. Kasabay naman ang pagkondena ng House Speaker sa bagong pag-atake ng China ay ang panawagan sa international community na magkaisa sa pagsuporta sa prinsipyo ng malayang paglalayag, pagsunod sa batas at pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. The ripples of global tensions are felt even within the serene waters of the West Philippine Sea. It is here that our brave men and women in uniform stand as sentinels of our sovereignty, safeguarding our nation's territory against the ceaseless tides of adversity. The House of Representatives, fully aware of the weight of this responsibility, has been unyielding in its commitment to fortify the operational capabilities of our armed forces. We have embarked on a strategic journey, not only to modernize our military assets, but also to ensure that our personnel are equipped with a fortitude of skill and the assurance of a nation's unwavering support. Karamihan ng mga Pilipino ay sang-ayon sa pagpapalakas ng economic ties ng Pilipinas sa Amerika at Japan. Sa isinagawang survey ng Pulse Asia sa 1,200 Pilipino noong nakaraang buwan, lumalabas na 74% ang naniniwalang dapat patatagin ang ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos. Sa ekonomiya, pumangalawa naman ang Japan na nakakuha ng 55% at sinundan ng Australia, Canada at European Union. Ayon kay Stratbase President Dindo Manhit, mahalaga ang investment sa pagbubukas ng economic potential ng Pilipinas at ang pagpapalakas ng economic ties sa mga nasabing bansa ay magbibigay daan para sa mas magandang oportunidad para sa mga Pilipino. Ang Amerika at Japan ay kilalang pinakamalapit na kaalyado ng Pilipinas. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-like at i-follow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Albelor. Magandang tanghali.